Committee on Ways and Means and Committee on Basic Education. Let us all welcome Senator Win Gatchalian. Hi, sir. Magandang hapon po. Good afternoon, Sally. Good afternoon sa ating mga kasamaan sa Senate Press. Good afternoon to everyone. Sir, how's the executive session yesterday? Marami po ba kayong mahalagang information o mga documents na nakuha mula doon sa mga concerned government agencies na invited sa executive session? Actually, two parts yun. No? Una with yung intelligence agencies and then pangalawa in-expand sa mga ibang enforcement agencies. After nung first part, kinilabutan ako no? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, mayroon silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So, sir, sinabi niyo nakakakilabot, lumalalim na yung sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ibigla na national security talaga dito? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa Presidente, sa ating Pangulo, dahil ang chairman ng National Security Council ay ang Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay. At magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo nito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito. Sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Nag-commit yung representative kahapon na ilalahad nito o i-bring up nito sa national security meeting nila. Dahil siya rin mismo, conforme siya na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon, ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa. At lahat, well, of course, pwera pagpor, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Pagdating naman po doon kay suspended Mayor Alice Sabo, doon po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, establish po ba ito doon sa nilid na Again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga again, hindi ko na ma-detalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang agency. So, mahihirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya yung karapatan niya yun, no? Na
pinapatunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok ng Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon nito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yun, siya ang nakapangalan doon. So, ibig sabihin, itong internet kasi, mag-a-apply ka para sa Pogo eh. Hindi to, nakita ko yung bill, 120,000 per month kasi nga, high capacity line, tawag nila, lease line. Hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo kasi. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya representative, hindi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung evidence. So, dahil na kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for repatriation sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa Municipal Hall ng Banban magsalita. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang influensyahan niya. Kaya importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. Senate, kasama na doon ang Senado, kasama na yung ibang mga ahensya. So, you're hoping na hindi? I'm hoping. I'm very confident na hindi mag-grant yan. Nabasa ko yung order ng Ombudsman at yung petition ng DILG at matibay yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi mag-grant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may influensyahan yung mga taong nagtatrabaho. So, importante yung mga nagtatrabaho kapag salita sila ng malaya. May po ba sir? May po kayo? Natural tendency yan eh, ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Nandiyan si Mayor talaga magiging sa magsalita. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper sa service, handa daw po siya magpa-DNA. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya. Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalobilo nila. Tapos pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. Pwede rin ako nagkamali. Nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo at ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya China. So yung nawawala nilang yung ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship or nationality in this case.
dalawa sila merong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng backward na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa issue nito. Tama, meron sila, inamin naman nila, meron silang 24/7 ng mga tao doon. Pero sila mismo, first hearing nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing. Maraming guidelines na sila mismo naglabas na binayolate nila, kaya tayo umabot sa ganito. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na sabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna itong Pogo company na nag-apply sa Banban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo yun, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan din. So, may active participation para mabuo itong Pogo. Pero siya yung dating sinasabi niya, natural na part siya ng process kasi president siya. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So, in other words, siya yung taong nagbuo nito. Of course, sinasabi niya merong iba, pero again, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo ito. At at the same time, yung mga partners niya, meron siyang 4 na partners, isang Filipino. Pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. Nagtatrabaho siya sa mga boss and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung tatlo, may criminal records. Dalawa doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, kung titignan mo yung kabuuan, partner mo, mga pugante, ikaw active, may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila noong May 20. That's last month. This is after the first hearing. Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. At Chinese citizen sila mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. They can stay there forever. Habang nangyayari ito dito, pwede silang na munang tumira. So, kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin natin hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file din kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil dun sa hearing lumalabas na meron 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go. Lahat fake ang binigay na information.
doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yun. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni West Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa. At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya mag-file ng congressman, governor at iba pa. Kasi wala pong negligence sa part ng document process para hindi na po Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo para hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot doon dahil yung nanghilot naman wala namang lisensya yun. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito walang lisensya. So, kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak na. So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates. So may mga reforms na dapat. Yeah. Ang nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO. Pangalawa, mag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa